Okay, good morning to each and everyone. Amen. Before ta maghatod sa atong mga prayers ngadto sa Ginoo, maminaw ta og mensahe mga kaigsunan. We are still in the book of Psalms and we are in Psalm 49. Primero ning abahin, and the title of this message is The Folly of Trusting in Riches. So, binuang kaayo kung imong saligan ang riches. So, unsa ta ka foolish kung ang atong pagsalig ibalhin nato sa kayamanan. Alright? Gi-provide na sa Ginoo nato for a reason. If you do not understand the reason, that is why you worship money. Imo na gi-worship ang treasure, ang riches nga imong naangkon. So na-change na ang imong heart. Tuwa na dito sa kayamanan. Wala na dito sa Ginoo nga nag-provide sa kayamanan, mga igsoon. So muna gisgutan diri sa Psalm 49. Before tamo padayon, mag-ampo ta. Let's all stand, please. Our gracious Heavenly Father, we are so thankful, Lord, for this morning. I pray that you will bless us with your wisdom. Allow us, O God, to understand your message using your wisdom, O God, nga masabtan yun namo ang imuhang mensahe para ma-apply namo sa among kinabuhi, Lord. And I pray that you will unite our faith this morning as well sa pag-ampo namo unya. And I pray, Lord, that you will use me sa pagwali karon sa imong pulong nga maogi manggawas, Lord. And I pray that you will be honored and be glorified in our midst this morning. And this is for your glory in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. Psalm 49 is a fascinating passage that delves into the futility of worldly wealth and the ultimate value of eternal truths. So gipakita diri sa Psalm 49 mga igsoon ug unsa kawalay bili ang kaning kayamanan aning kalibutan na ug unsa kabililhon ang pulong sa Dios. Man diha man nato makita ang eternal truths diri sa Biblia mga igsoon. So ang nahitabo sa mga Kristohanon kanon, klaro kayo, no? Bato-bato sa langit, ang tamaan dapat bukol, no? Kinsa man diri nga faithfully you are using the Bible to guide you. You are making the Bible as your final authority in life. How many of us this morning that we put more value to the Word of God, kung unsay gisulti sa Bible, rather than the people of this world encouraging you to do something to gain? Di ba mas maminaw tas tao, dili magita maminaw sa pastor, basta magisgot na gaining? Mas mobilib ang mga Kristohanon sa kalibutan kaysa giya sa man of God nga ginamit ang pulong sa Dios. Whether you like it or not, sa dihang naluwas ka, nahimo na kang kaliwatan sa mga Hudiyo. As what the Bible is telling us, we are under the Commonwealth of Israel. Sa ato pa, ang ato nga panggobyerno, mga kaigsunan, sa atong resources, under nata sa panalangin sa Ginoo. So sa musugot kag sa dili, dapat hibaw-on nimo kung unsa may angay nimong buhaton para ang panalangin sa Ginoo muanha nimo. Dili kay ang panalangin, wa kay pakialam, basta maningkamot lang ka sa kalibutan the way other people are doing, which are Gentiles in spirit, dili luwas. So nakigkompetensya ang mga Kristohanon dito without thinking and knowing the responsibility that God hath given us, which is soul winning. Mo man ay number one, mawala gyud. Basta makigkuha na gani ka sa kalibutan, o niya ang pamaagis kalibutan, mao na imong gigamit, mani-mani ra gyud na. No? Kwarta ra gyud na ang hinungdan kung unsa man na ang imong gibuhat sa kalibutan. Wala gyud nay kalabutan sa pagpangalagad sa Ginoo. And you forgot something nga sa dihang nabautismohan ka, you have committed your life to serve the Lord. Mamunay reason, nganong naibaptism. Dili raman na kay mamembro ka sa simbahan. Ni-commit ka sa Ginoo to serve Him. Ingon pa ni Christ ang baptism, for thus it becometh us to fulfill all righteousness.
Kana nga righteousness mo na gipaambit sa Ginoo sa Romans chapter 3 mga kaigsunan, nga ang righteousness of God through the Lord Jesus Christ ato siyang gituhuan, gipaambit ta ana nga righteousness nga usa ka adlaw maunay mo hatod nato didto sa gingarian sa Dios para ma-accepted ta because of that righteousness. Kunya kana nga righteousness kinahanglan makita na sa atong kinabuhi. So sa diyang naluwas ka, naana ang righteousness, gipaambit ka, but you need to show it. You need to make it as your life, kanang righteousness of Christ. So pinaagi sa baptism, mauna siya ang sinugdanan, nga maglakaw na ka sa bagong kinabuhi. Unsa man ang bagong kinabuhi? Mauna ang pagtuman sa tanan nga pagkamatarong ni Kristo. Amen? So, sa dihang ato na nang gibuhat mga kaigsunan, diha na mag-uwan og panalangin. Pero ang problema, kanang gikalimtan man nato. O kinsa man sa simbahan nga sa dihang nabautismuhan ka, wa jud kay lugak sa pagpangalagad. Wala man, encourage pa man. Kinahanglan pa i-revive, kay ngano man, himatyon. Di ba? Mo gipangita sa mga churches karon revival. Nganong kinahanglan magkag-revival, naunsa day ka? Di ba? Sa dihang nagtrabaho ka ba, sige kag duty, nindot kayo imuhang ka ng strength. Kinahanglan ba ka i-revive? Hagpit sa kag ospital, kay pa-revive ka before ka mo duty? Wala ay continuous ang imuhang pagtrabaho. Mo na diri sa church, dapat continuous ang atong pagpangalagad sa Ginoo, kay sa diha nga paagi, mga kaigsunan, makaangkon ta sa strength of God. Iyatang i-bless, dili lang kay finances, dili lang kay sa ato ang kanang health nato, kundi hasta sad sa ato ang kanabitong panahon diha sa pag-fellowship. I-bless ta sa Ginoo ana. Kay mo man na iyang desire nato, nga dili ta magkatibulaag ba? Pero pangita og church karon nga ingon ana kahugpong. No? Kay bisan unsaon nimong tudlo ang simbahan mga igsoon nga magkahiusa ta naa magyoy musiwil. Ug nganong i-allow man gyud sa Kristohanon nga musiwil. Mabito gituyo sa Ginoo, usa ra gyud ang iya ibutang sa atubangan para usa ra gyud ilahang paminahon, usa ra gyud ilang sundon. Pero nganong maglibog man gyud ni mga Kristohano bisag asa nga churches? Di ba? Kay after sa pagwali sa pastor, naman po'y magwali igahuman. Maggrupo-grupo man dayon. O hinaot pa, diri mga kaigsunan, ato na badlungon, atong kaugalingon, ana. Kung unsay giwali, gipawali sa Ginoo diri, maunay atong tutukan, maunay atong hinumduman, maunay atong dadon, mga igsoon, sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Isalikway to, bantayan na to, kinsa ng mga mag-cause of division, ato na silang markahan, ato na silang badlungon, ato na silang maymayan, nga kinahanglan magkahiusa ta sa usa ka tumong. Himayaon na to si Kristo, mga igsoon, dili tao. Amen? So, ang reason nganong naiingon ana, kay nabaliktad na. Ato nang gipaka-importante ang earthly treasure, o atong gipakaway bili, ang pulong sa Ginoo. Pero diri sa Book of Psalms 49, dapat magkwanta atong kaugalingon, ipabadlong yun na to. Aning message karong buntag, mga kaigsunan. So tulo kabutang karong kabuntago. Number 1, introduction to wisdom. The psalmist addresses all people, emphasizing that this message is relevant to everyone, rich and poor alike. Dili pasabot nga dato espesyal, pobre, regular. Di ba? Dapat parehas ra. Rich and poor in the church should be equal. Are you following? So if you claim that you are rich, you should be the servant of the poor. Kasi dato. Wala mo ang kun dato diri. Kinsa dato, isang kamot. Atimanon ang mga pobre. Dili kay parihas tas kalibutan, kinsa pobre diri. Atimana ang mga dato. Mao man sa kalibutan. Iya sa Ginoo, mga igsoon, kung kinsa to ang adunahan, kung kinsa to ang great,
Dapat you are the servant of the least. You are the servant of all. Maunay prinsipyo sa Ginoo. So kung ato nang balihon nga mas dako og power ang earthly treasure kaysa pulong sa Ginoo, mao na ang kalibutan mo imutunga sa ato ang kasing-kasing ug gunahuna. Kung ako nay kwarta, ikaw wa makay kwarta, submit ka nako. That is worldly concept. Worldly principle na. Kay ang reason nga nung gibless ta sa Ginoo og finances so that we could help the poor, we could help the weak, we could help the needy. That is the main thing, the main reason. Mao nang atong gisigig tudlo gyud diri mga igsoon nga kanang riches diri sa kalibutan is only a tool. Galamiton na siya para makapangalagad ta kung unsa ang gusto sa Ginoong mahitabo. Mao in Psalm 49, 1-4, mga igsoon, ingon sa Bible, hear this, all ye people. Give ear, all ye inhabitants of the world. Verse 2, both low and high, rich and poor, together. Usara ang tudlo, mga igsoon. Dili pwede nga ang mga dato, lahi atong training ha. Ang mga pobre, lahi pod ha. Oh, dili pwede. Usara. We are all servant of God. In verse number 3, my mouth shall speak of wisdom, and the meditation of my heart shall be of understanding. I will incline mine ear to a parable, I will open my dark saying upon the harp. So gipasalig sa psalmist mga igsoon nga ang iyang itudlo is full of wisdom. So kinahanglan maminaw gyud ta when we read the Bible, kinahanglan open gyud ang atong kasing-kasing to understand according to what the Bible says, according to what God wanted us to learn through His Word. Dili nato pwede sagulan og kanang tawhanon nga pagsabot mga igsoon. So ningon ang Ginoo, pantay-pantay tatanan. So that's it, pantay-pantay tatanan. That is wisdom. Kay kung wala kay wisdom, ang imong tanaw sa imong kagalingon, kung naa kay kayamanan aling kalibutan na, you are greater than others. But if you have wisdom, the more money you have, the more opportunity dapat naa ka to help the needy. Amen? So if you want to become rich in this world, dapat ang imong kasing-kasing is ready to become the servant of all. Mamito na ang gisulti mga kaigsunan ka nang gisigin na to og apil anang atong seminar diri nga pagmadato na ka, remember who provided that money. Ayaw salig adto sa kwarta, apan adto ka sa Ginoo mo salig, ug andama imong kaugalingon, you should be ready to distribute and willing to communicate. Mao gina atong gibalik-balik yun. Because if that is not in your heart, mga kaigsunan, dili gyud ka gamiton sa Ginoo. Because you are only for yourself. You are not for the Lord. Mabito na, mailhan na to mga kaigsunan sa mga kasimbahanan. Kung kinsa to ang nagpaluyo sa ilang pastor, mo to sila ang willing. Ready ba? Ready mo do sa work of God? Mo man na dapat ang naadiri. Ayaw gyud mo og hunahuna mga kaigsunan nga there is something else. So may something else. One body, good ta good. One body, one head. Diba? Usaray sundon. So, dili ta dapat maglibog. Alright? So, adunahan ka, according sa Bible, adunahan ka, kanang kuwan ka, kanang pobre ka, taas ka, umubo ka, ibutan na tunig kinaadman, taas kang kinaadman, wakay kinaadman, pareha, magdungan ta mga kaigsunan pangalagad sa Ginoo. No discrimination in the Church of God. Walay discrimination kung naay nahuman o may nahuman, dato o pobre, usara ta diha sa tubangan sa Ginoo. When we die, wala gyud tay ranggo dito sa langit, mga igsoon, kung unsay nahuman nato diri. When we die, wag gyud tay account diha nga madana to dito sa langit, biyana nato tanan. Ang magpabilin unsa may gibuhat nimo out of what you have in this world. Gyud sa man nimo paggamit. Para ba na sa imaya sa Ginoo o para na sa paglig-on sa imong kaugalingon? Di ba? So, luoy kayo ka kung panalitan, dili na nimo gigamit para sa himaya sa Ginoo. Piting luoyan nimo gyud. Kay ang Ginoo, jealous God man siya, iyam na gipahibaw. Amen? So, we really need to have wisdom in this world. Kay ngano, kung wa kay wisdom,
Ang pulong sa Ginoo puros man ni mando, commandment, instruction. Mao man ni ang pulong sa Ginoo. Something for us to learn and do. But you cannot do this without wisdom. Mao na kinahanglan maminaw gyud ta. Mao na niyang pasalig sa psalmist mga kaigsunan, lima ka gamitan niya og dark saying. Di ba? Unya kanang niyo ni siya nga paminaw mo, gamitan ta mog parable. Okay, mao naman to sa parable. Earthly story, heavenly meaning. So dapat makasabot yun ta. Mao na gigamit ni Christ sa iyang panahon. Gigamit niya ang parable so that we could understand what He says. Alright? So mao na kita mga igsoon, maminaw gyud ta sa Bible oy. Para makapanghayo tag wisdom sa Ginoo mga igsoon so that we could perform the way God wanted us to perform. Number 2, what money can't buy. Unsa may dili pwede mapalit sa kwarta. There is something that money cannot buy. Despite their wealth, no one can redeem another person. Material possessions cannot save us from life's trials or secure our eternal destiny. Are you listening? Bisag unsa pa ka kadato, unya gusto nimo dadon ang usa ka tawo ngadto sa kaluwasan, ginamit ang imuhang kayamanan. Wa gyud makaluwas ana mga kaigsunan. There is no amount of money that can redeem a soul of man. Bisag usa ra ka buok. Mamito na God's Bible, what would profit a man if he gains the whole world but loses his own soul? Nga naman, ang iyahang nag-gain sa kalibutan, tibuok kalibutan na, nag-gain niya ha? Di pa enough to purchase his own soul. O, kana pang soul sa uban? Di ba? Kana pang soul sa uban tao, ang atong ma-redeem, pinaagi sa atong kayamanan. So the psalmist emphasizes that true value lies beyond earthly riches. Ang tinuod nga value, which is the Word of God, this is beyond earthly riches. Mao na ikaw, wa kay basa-basa sa Bible, I'm sorry to tell you, whatever you do is useless. Useless yun na. Way pulong sa Ginoo, imo ra na. Nakopyan nimo sa uban, imuha nang kanang personal nga intuition nga wala nagikan sa pulong sa Ginoo. Ang equivalent anak mga kaigsunan, when everything is said and done, useless. Mahimo na siyang waste of your time. Waste of your strength, waste of your resources, waste of everything. Unya, di na naman na nimo mabalik. Once nga imo nang magasto ang panahon, di na nimo mapunpun og balik mga igsoon. Sa musugod kag sa dili, matagak lagi na imong buhok, di na pwede ipapilit og balik. Di ba? Pwede na nimo mapapilit og maitiban, pero matangtang na gyapon na. Dili na pwede ibalik. Pareha sa atong edad. Once nga maulabay na, you cannot put it back sa imong kinabuhi. Mao na imong edad musaka gyud na mga kaigsunan. Ay na lang kagul-in na. Amen? Ari na nato bawion sa atong looks. Di ba? Younger looking. Mao nang ampingan ang kaugalingon. So if you want to stay young, serve the Lord. Serve the Lord. Kay siya ra mo'y makakontrol sa imuhang hunahuna o kasing-kasing to do the right thing. Amen? Kay naa na gibuhat na sa Ginoo tanan ang mo pa-retain sa atong youthhood, ang mo pa-retain sa ato ang young looking na na. But without wisdom, you don't care about all those things. Di ba? Imo nang yamiran mga kaigsunan. Oh, kay ba man ta, supplement is better than cure. Pero pila man kabuk nato dire, faithful kayo mo inom og supplement. Kanusa man mo mangitag supplement, di ba sa diyang hilantan na? Wa mo'y wisdom. Inyong gihimong tambal ang supplement. Diha pa mo makaunahuna mga igsoon nga, uy, kaya mo manginom tani nga supplement kay nangasakit na ta. Tanawa ra ka. Ang supplement is prevention. Drink it before you get sick.
Ang tambal mo gikinahanglan nimo sa dihang nasakit na ka. Unya imong suportaran og supplement para ang imong immune system dili patyon sa poison nga imong giinom, which is the medicine. Di ba? Pero ang problema na to, kita anay wisdom mga igsoon. Bisag usaon tagtudlo, di kita kasabot ana. Di ba? O kanilang nagkalisod ka. O niyate pamaagi para mahabwa tatanan sa kalisod. Sama. Di mo tuo. Wisdom is missing. Di ba? Nawala ang wisdom. Di na ito masabtan kung unsay gipasabot sa Ginoo. So, we need money, but there is something that cannot be bought with money, which is the souls of men. And that is why money, we are just going to use it to buy their time so that we could give them the real value, no, the true value of life, which is the Word of God, the gospel of salvation. In Psalm 49, 5-9, mga kaigsunan, the Bible says, "Therefore should I fear in the days of evil, when the iniquity of my heels shall compass me about? They that trust in their wealth," paminaw, "and boast themselves in the multitude of their riches." Nagi mga tao ingon ana mga igsoon. Nagi mga tao nga nagtungtong sa ilang kadato, nagtungtong sa pinakulo sa ilahang gipabukal nga kayamanan. Pinakulo na, gipabukal pa, no? Nagi mga tao nga lahi ang iyang linaktan tungod kay naa siya'y kwarta. Kamantay mo sa linaktan sa way kwarta? Tao, loy kayo. Masagiran gani eh. Usod og kanang pundok-pundok, wag yun, magpadaplin ra kay pamtay kwarta. Pero ang naay kwarta, ngano man na? Why do people allow money to change their personality? Dapat sa mga Kristohanon, walay ingon ana, mga kaigsunan. Sa giingon na sa Ginoo, if you want to be the greatest, you should be the servant of all. Ibalik-balik yun na nimo sa imong unahuna. Kay kung mahitabo na, mga kaigsunan nga, ang riches mo na ni-eat up sa imong kasing-kasing, ang Ginoo, kuan yun siya nimo mo. Mutalikod siya nimo. Dili siya mo panalangin nimo. In verse number 7, none of them can by any means redeem his brother, nor give to God a ransom for him. Saan mo na nimo imong kwarta? Unya, tungod sa imong kwarta, tungod kay nausab ang imong personality, imbis ang mga tao makakita og Ginoo, nakakita nimo. Unya, ikaw nga nakitaan, wa di Ginoo sa imuhang kinabuhi. Kung siya may tabo, wala na siya nakaangkon og opportunity nga maluwas. Tungod sa kayamanan nga imong naangkon. Mo na mag-careful tani. In verse number 8. Verse number 8. For the redemption of their soul is precious, and it ceaseth forever. Wala. Tanawan sa naitabo, because of your treasure, because you trust in the uncertain riches. Ang nahitabo, ang redemption of their soul, precious man unta na, and it ceaseth forever. Luuya. Dapat ang atong givalue gyud ang kalag mga igsoon. Amen. Gamito na to ang atong kayamanan nga maangkon alang kalibutana so that we could retain a soul of man for the message of God, which is the gospel. Dili na to gyud isulob ning kayamanan para mahimo tanggilngig aning kalibutana, and to the extent that they cannot see the gospel in us. Ang ilang makita is our worldly attitude. Kasabot mo mga igsoon? O dapat kamao ka mo serbisyo sa mga kabus. Pagpamatuod nga kuan ka kanang capable ka to handle treasures, blessings from the Lord. In verse number 9, the Bible says that he should still live forever and not see corruption. Dapat maugid unta na.
Ato yun ang tunaw-naon igsoon nga ang kalag precious na, precious. So dili nato tugutan nga ang atong earthly treasure mao'y makapahawa sa ilang opportunity to be saved. Dapat mao'y gamito nato so that we could bring them to the Lord. Are you listening? Mo na lahi gyud ning nangalagad nga nakasabot nga dunay tools nga nakaibaw sa iyang trabaho ba? If you are a carpenter, unya pagkahuman kabaho ka sa imong gitrabaho, maayo kay ka sa imong field, and you have the best equipment in the world. Pati pagkanindot sa imong trabaho. Diba? Kung farmer ka and you have all the sophisticated and kanang high-end nga mga equipment for farming, mas dako kag agi sa imong pagka-farmer as well as fishermen. Diba? Kita, we are soul winners. We are fishers of men. Dapat naatay kahimanan. Ang problema, nakaibaw ba ka sa imong trabaho? Nakaibaw ba ka nga ang kalag mas precious kaysa earthly treasure? Or mas atong ikip ang earthly treasure, bahala ka ma-offend ka na ko. Tungod lang sa salapi, maka-offend ta og tao? Kung saan ito yung givalue? Mabito na, bahala nagmaalkansi ka. Basta di lang nimo malose ang soul. Munang Ginoo stricto kaya nang dapita mga kaigsunan. Muna trangkahan yun niya, bisag unsa pa na kanindot ang imuhang resources. Trangkahan na sa Ginoo. Nga naman, you are offending a soul. Dapat di kita mo-offend og soul mga igsoon. No? Dili yun na tugutan nga tungod lang sa kwarta, maguba ang relasyon. Kaya nga naman, relasyon na adiha ang kalag na ipit. Kung nindot ninyong relasyon, free kayo ang soul for salvation. Kung dili na siya luwas. Pero kung naguba ang relasyon, naipit ang kalag mga igsoon, lisod na kayo hulbuton. And they may lose the opportunity to be saved forever. Amen? Kaya nakaali man ka. Di ba? Mingon na sila. Baptist? Bahala uroy mo diha. Na ako'y kailang baptist na perting mangtas kayo. Di ko eh. What if ikaw na ang nakahingon? Tungod kay wa mo gigamit sa insakto kung unsa ang giintrigo sa Ginoo nimo. Di ba? So nawala ang imuhang pagtan-aw unsa gyud valuable. Gipulihan lang nimo mga kaigsunan og temporary things. So that is what money cannot buy. Souls. But we can use money in order to bring souls to the Lord. Invested for souls. Mabito na diri sa atong church mga igsoon, gitudluan gyud mo. Gitudluan mo unsaon paggamit ang business to reach out souls. Nga bantayan nato pud ang atong kaugalingon. When you earn millions already, dapat di ka mulupad with your million. Dapat ang imong ulo dili milyon ang gidakon. Dapat the more money you have, ang imong equivalent ana, the more opportunity to reach out. Kanindot na may itabang mga igsoon. Panaminaw mo. Maglumba gyud gitag adtuan ang mga lugar nga naay tabangunon. Bringing Christ, we are from Agak Rescue. Ang Ginoo ang among kalampusan, and we are here in the name of Christ. Let us help you. Di ba? Pero bisan sa og tudlo, kung isangit mo sa number 1, why wisdom? So nagpabilin kag linya diha together with the unbelievers, nanimpad, no? Nanimpad sa kinabuhi, sa tantong panimpad, nahutdag panahon, wag gyud kalag naluwas. Tungod sa imo pagwali sa pulong sa Ginoo. Wala gyud kay giatiman nga kalag nga imong gitawag og na disciple nimo diha sa Dios.
Sayang imong panahon. What is the reason why God saved us? So that we could bring other people to Christ for salvation. Di ba? Muna'y sakto. Pero you lose that opportunity because tuwa ka ni Linya together with the unbelievers trying to find their lives in the world. Our life is already here. Find your life in the Word of God. This is the Word of life, mga igsoon. Kung nakita nimo imong kinabuhi diri, haya-haya de sayuna re de sa atong kinabuhi. Oy, ato rang buhaton ning giingon sa Ginoo, siya'y bahala na to. Mga igsoon nga buhion ta niya. You just need to put yourself in the right place. Now, listening to this message, mga igsoon, with a worldly mind, muyam idyog ka ani. But if you believe in God, makaingon jud ka, mao di ang nagkalisod ko. Sayo pa di ay sa ako ang paggamit sa kinabuhi nako. Wala magyud ay Ginoo ning akong kinabuhi oy. Sulti ata mo igsoon, kung ang imong gusto nga makigbugno kas imong kinabuhi hantos katapusang kusog nimo, moabot ang panahon di na nimo kaya makigbugno. Pero una-una mo kaon pa ka ng panahon na. Unya naa ka na linya diha sa kung di ka makigbugno, di ka makakwarta. Amen? Luoy kayo yung kinabuhi yun. Karon di pa na nimo ma-feel kay maka-duty pa magka. Dili na nimo ma-feel kay makapangita pa magka. Pero pag diri ugta ka nilinya sa blessing sa Ginoo mga kaigsunan, it will come anytime. And it will come and never stop coming. Because it will be God that will command the blessing to go to you. Klaro kay nag-iingon sa Ginoo. Ang gusto rin sa Ginoo, naa ka sa right place. Kanang right place, managitawag na to, God's will. You should be in God's will, having the right attitude, godly attitude, mga kaigsunan. Nga nakasabot ka, unsaon paghandle ang earthly treasure. What is that for? Alright? Dili na sa pagpadako sa atong ngalan, kundi para sa pagpakuyanap sa ngalan sa Ginoo. Mo na'y reason nga nung tagaan ta sa Ginoo ana. Let's go to number 3. The transience of earthly riches. Saligan ani mo nga sa hamubo ra man nga panahon makupta nimo. Tan-awa rag unsa kadali na mahilis mga kaigsunan. If you will be allowed to hold 1 million, I don't think so. Nga mahurot nimo usa ka adlaw nga di gyud na makuha ang usa ka milyon. I don't believe you. Mingo pa magani ka kuwang man eh. Are you listening? Sadang imong kwarta usa ka libo gidala-dala nimo ndo tag 10,000 pa ni. Okay gyud unta. Na 10,000 na. 100,000 pa ni. Okay gyud unta. Tanawa ra? 100,000 na. 1 million pa ni. Mas okay gyud unta. Hantod kano sa kamuhuno. No way. Walay hunong mga igsoon. Pero kung naa ka nangalagad sa Ginoo, contentment. Mo na makahatag nimo longer life. Kay kaning ugtas will shorten your life. Pero kaning contented ka, malipayon ka, satisfied ka, mao na makapataas sa imong kinabuhi kay wala kay stress. Are you following? Pero kaning sikap pagkigukod kompetensya sa mga katawhan ka stressful ana oy. Pilaya. Laya. Upat ka piring. Mingon na gato labuan. Okay, kalipay ana. But if you are just going to do what needs to be done, imong gibuhat na para sa Ginoo dili para sa tao, happy ka. Satisfied ka. Pero kung ang imong gibuhat mga igsoon para lang sa salapi, tanawa, unsa ka uncertain ang riches. Transience of earthly riches. The psalmist contrasts the impermanence of human life with the eternal nature of God.
Even the wealthy who seem powerful and influential are like the beast. They will perish. Bisag unsa pa ka kadato, bisag unsa pa ka influential aning kalibutana, one day you will die. Sayang lang kung gigamit nimo ang pagka-influential ngadto sa bati. Gigamit nimo imong pagka-influential ngadto sa negative side. Dapat gigamit na to atong pagka-influential para sa himaya sa Ginoo, that we could influence people to go to God, to believe in God, to study God's Word, mga igsoon. Dili kay ato silang influence nga mahimo silang kaanib sa ato ang personal nga mga tinguha sa kinabuhi. Suko ang Ginoo ana. Muna bisag unsa pa ka-influential, dali ra na siya muhunong. Sa musugot sa dili, there is nothing in this world that could stay forever. It will stop. It will stop. Pero kung naata sa Ginoo mga kaigsunan, mo na giingon, bisag patay na ka, nagpadayon gyapon imong panalangin. O nabilib ba mo? Nga pag faithful ka, ang panalangin nimo magpabilin diha sa imong pamilya, hangtod sa imong generation. Look at Abraham. Di ba apil ta nga naka-enjoy sa iyang blessing? According to what the Bible says, we are blessed with the faithful Abraham. Ingon ang kinabuhi sa mga faithful. Bisag wa na taaling kalibutan na, ang atong nahimo nga gibili na to, nagpadayon nga nahimo panalangin nila. Posible na mahitabo mga igsoon. O diyan na, gitagaan natin sa Ginoo literal. Mabili na to inheritance. Di gyapon. Something is wrong. No, naagi wrong yun. Ganong di yun makita na. In verse number 10 to verse number 13, the Bible says, "For he seeth that wise men die, likewise the fool and the brutish person perish, and leave their wealth to others." Parehara yun. Ibilin na gyapon. But here is the difference. Ang faithful nagbilin og kayamanan, nahimong nindot og resulta ngadto sa iyang manununod. Pero kaning mga brutish, kaning mga wicked, nagbilin og kayamanan sa iyang mga anak, naggubat sila. Nagkinihaay sila, nagpinatyanay sila. That's the difference. O karon, usay gusto nimong mahitabo sa imuhang binlands kayamanan. Dili makawa pa ka namatay, naglalis na, kag kinsa man ang katong resort dito, kag kinsa man ang building dito, kag kinsa man ang kapirtin datuan nimo. Wala pa ka namatay, naglalis na sila sugod. Unya, tungod sila paglalis, ikaw napasagdan na ka, pirtinan nimo masagito na. Di ba? Usay makagunahon na sila, wala to na naning tiwasan para mahuman na ni, wala tay problema. Okay na, may daghang madawat. Di ba? Pero kung ang ilang madawat naa sa pangidaron nga magdugay pa ni, makadawat pa ta mag-abot nig 100 ato ning atimanon kay makabot nig 100 atong inahan makadawat tas gobyerno dako-dako. Atimanon yun nila gyud kay naa sa edad ang kayamanan. Nanawagod na ana gyud sa kwarta. Pero wa kay madawdaw ang tawhana ay kadugay pa na mo 100. 80 pa na naghanap kay sakit, di na nakabutoy. Wala, di natin man nun. Kwarta gyud kaning kalibutan na. Dapat dili ta ingon ana mga kaigsunan. Kay kanang kwarta, dali ra kay na mapapas. Dali ra kay na mawala. Dili ta dapat nakatutok diha. Og dili maganina mawala og kalit kita. Pwede ta mawala og kalit. Og biyaan na nato. Kung ganun ka naman ito i-focus, nga di man na nato dadon, adto matapadong sa Ginoo. So dapat ang Ginoo may atong himong importante sa atong kinabuhi. Why? Because we are going there. Padung ta dito. Abot na nato dito sa langit sa Ginoo mga kaigsunan. Sa may isultin niya nato, waman ta siya tagda diri. Ang atong gitagda diri, ang kanamang atong biyaan.
Kanang mga temporary things. Muna nasayop ta mga igsoon. We are building our castles, our kanang kingdom here on earth. Dapat dili. Ang nindot i-build diri, ang kanang simbahan, mga kaigsunan, diin ang Ginoo mo kuha sa himaya. Para naate kadad-an og daghang kalag nga mahakot nato diha sa ilan sa Ginoo, mga igsoon. Diha dapat nato i-spend ang atong tresyon, pero wala pa man ta sa kasing-kasing sa mga Kristohanon, iyahay man ta og paningkamot para monindot atong kinabuhi. Namatay, sa ingong sa Bible, and leave their wealth to others. Nya kana pa yung mga others na, wa pa yun na nag-care nimo. Nya makabuot ka, nga na makadiha. Amen? Ang sa ingong sa 11, their inward thoughts, sa ilang hunahuna ba? Their inward thought is that their houses shall continue forever, and their dwelling places to all generations. They call their lands after their own names. Dili according to the name of God. Wala nila gibutang ilang kayamanan diha sa templo sa Dios. Wala diha nagibutang diha sa buluhaton sa Dios. Ang ilang gisiguro nga munindot ang ilang ngalan under their name. Unsa man nagibutang imo nang gihimo diha nga kanang compound. Imungan gibutan diha compound, imungan gibutan diha. Na diha nimo gihapak. Unya nagtuo ka nga it will stand forever. Okay ba, imo na lang ngalan diha, pero nagpuyo diha, di na imo mga anak, gipamaligya na. Kay why wisdom? It cannot stand forever. But if you put your family, if you put your children in the Bible, imo silang imuntar diha sa pulong sa Ginoo, you teach them God's Word, you make God's Word as the final authority of their life, secured. Secured. Kay maoro gyud ni ang ligon kaayo nga magpabilin mga kaigsunan nga magbarog hantos kang tunan. Pero kaning atong personal nga mga desire sa kinabuhi nga lig-uno nato atong ngalan diri sa kalibutan mga igsoon, it will perish. Nagtuta nga makaabot na dito sa sunod pa nga generation. 12. Nevertheless, man being in honor abideth not. He is like the beast that perish. Nindot kaayo ang imong pag-honor sa imong ngalan, but you cannot stay forever. You cannot abide forever. In verse number 13, this their way is their folly. Luwi kayo. Mao na diha sila nahimong buang-buang. Yet their posterity approve their sayings. Alangan, maugay mo dawat. Ang mga heredero, ang kanang musunod, approve kayo. Kaya mo may mudawat. Not money that can make a person happy. Digod kwarta mga igsoon. Muna kita, kung puros na kwarta, it will make you sad. So dili ang kwarta may makapahatag na tuog kalipay, katagbawan, kundili ang atong good intention, ang atong good nga mabuhat nato sa uban. Karon ikaw, kinsa man ka? Unsa man naa sa imong kasing-kasing? Ikaw o para sa lain? So diyan ta mo igsoon, let this message penetrate in your heart. If you are the center of your life, there's nothing but pain. Pain gyud. Nga naman, naaamang gyud mas maayo pa nimo. You can never be the best among everybody. Naagyon ay mas superior kay nimo. Naagyon ay mas maayo kay nimo gyud. So sa may tabo ana, stress ka pirmi. Masuya man ka mo tan-aw atong malupig jud ka. Pero kung ang imong heart is to make other people happy, pag nakay makitaan nga mas maayo nimo, malipay ka. Thank you, Lord. You can rejoice with them. Di ba mas maayo na nga kinabuhi? Kung gitudlo sa Ginoo nato mga igsoon.
Never put yourself in the middle of your life. Let God be in the center. And let God teach us His ways and principles through His Word. Maangko na to. Samtang nagpuyo ta ni kalibutan na, malipayon ta. Nga naman, wa man kay gikumpetensiyaan. Ang imo is malipay ka nga na imo asinso, malipay ka nga na malipay. Di ba? Ma-encourage ka kung naay nagkalisod para makatabang ka. Mo may imong kinabuhi. So nindot kayo dagan sa imong kinabuhi. Di ba? So kita gipapili ra tas Ginoo sa may gusto nimo. That is why we have the Bible nga mo guide nato. So what will you choose according sa imong nadunggan karon? Will you choose earthly riches or you will choose the real valuable? Let me close in this statement, mga kaigsunan. This psalm encourages us to focus on what truly matters. Our relationship with God and the hope of eternity. This is what really matters. This is what should matter in your life, not the money that you can have, not the greatness of your name in this world, but our relationship with God and the hope of eternity. Kaya kung nindot ang imong relasyon sa Ginoo karon, lami kayo itanaw sa eternidad. Di ba? Dili kay ang pagtanaw nimo sa eternidad baka pahulayan sa kakapoy nimo karon. Ang imong pagtanaw ba, maintag mamatay na lang ko, kakapoy sa kinabuhi. Kung anong gikapoy ka, kay nagtanaw magog ka nga nay nilampos ikaw wa. Wa na lang jud ka nakiglipay nila. Diba? Ayaw mo pambasulo ng Ginoo. Sige lang sila, Lord, ako nang pudoy. Okay mo kung anong wala jud ka? Kay dili ang Ginoo mo isintro sa imong kinabuhi. Isintro gud ang Ginoo sa imong kinabuhi. Basig ikay isunod. Diba? Baka ikaw ng Ginoo nimo, why not? You put me first, I will make you first. You put God last, He will make you last. Di ba? Iya sa kaiuwahi. Mao na ang atong kinabuhi, mag-agad na sa atong pagtuos Ginoo. So, how are you going to believe sa imong nadunggan kanon? So, magdepende na mga kaigsunan. Magdepende na gina nimo. Every head bow. Every eye closed. Heavenly Father, thank you so much, O God, for the message that you have given to us today. I pray that you will bless us, dear Father, with an obedient heart. Tabangin mi, Lord, nga dili namo i-focus ang among kaugalingon sa mga temporary ra kaayo nga mga butang, which is material riches. Nagampo mi, Lord, nga among i-focus among kaugalingon ngadto sa mga kalag nga according to what the Bible says, precious. Mao gyud gani reason nganong ninaog ka. Mao'y reason nganong naghatag ka sa imong kinabuhi. Mao'y reason nganong nga naghimo kag simbahan para mahimong venue nga dinhin namo pundukon ang mga kalag nga imong linuwas. Lord, salamat kaayo sa mensahe ug tuguti, Lord, nga dili namo usikan ang among panahon pinaagi sa pagtutok sa mga kayamanan nga moperis ra uban sa amo nga kinabuhi. Apan tuguti, Lord, nga ang among tutukan mao ang kalag nga mao'y muanha gyud diha sa imong gingharian. Dili ang among yutan-on nga panginabuhi. Salamat kay Lord sa pag-abli nimo sa among unahuna ug tuguti, Lord, nga amo ning ipadayon gyud sa paghinumdom ug unsa imong gitudlo namo ug unsa imong gibadlong sa among kinabuhi today. And I pray, dear God, that as we pray together, may you bless each and every one, O God, that our faith magka-unite gyud. Because without faith, our prayers cannot reach your throne. And so please help us, Lord, nga ang among pagtuo enough gyud nga mohatod sa among mga pag-ampo diha sa imong trono. And may this prayer meeting be for your glory and honor. In Jesus' name, amen.